Dear Lady Love TV. Billionaire's Loss of Memory. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Maaga nagising si Dina. Nakita niya si Jack na himbing pa sa pagtulog. Naghihilik pa nga. Hindi na niya namalaya na kunting oras itong bumalik sa cottage dahil nakatulog na rin siya. Gusto niya magpasalamat na tulog pa si Jack. May pagkakataon siya mapagmasdan ito. Of course, noon pa man, alam na niyang gwapo si Jack. But seeing him now was different. Hindi niya alam kung bakit ang gaan ng loob niyang pagmasdan ito ngayon. She even felt an urge to touch him, his lips most especially. Hindi niya makakalimutang kagabi lang nagbigay sa kanya ng kaligayahan ang labing iyon. Isang maluwag na paghinga ang ginawa niya. Maybe she was in love with him. Hindi lang niya maamin. O tatanggalin na niya ang salitang maybe. Aaminin na kasi niyang mahal na din niya si Jack. Hindi bale na kung may amnesia pa ito. Ang importante na realize niyang mahal pala niya si Jack at mahal din siya nito. Bahala na kapag dumating ang panahong bumalik ng alaala niya. Nagulat si Dina nang biglang dumilat si Jack. "You're awake," nasabi na lang niya. Ngumiti si Jack. "Come here," paos na sabi nito at nilahad pa ang kamay. Sa ibang pagkakataon siguro mag-iisip siya bago lumapit. Pero hindi sa pagkakataong iyon. Parang excited pa siya bumaba ng kama at tinawid ang ilang hakbang sa pagitan nila. "Bakit?" tanong niya na makalapit kay Jack. Inabot niya ito at banayad na hinila. "Good morning," at hinalikan siya ni Jack. It was just a smack but she was stunned again. Kung bibilangin kung ilang beses siyang nagulat mula kagabi, baka kapusin ang daliri niya. Bakit ba palagi na lang siya nagugulat lately? "Good morning mo naman ako," malambing na sabi ni Jack at hinaplos pa ang buhok niya. "Good morning," sabi niya at mabilis pang tumayo. Maya pa siguro gigising si Jade. Itinupi na niya ang kumot na ginagamit niya. Parang gusto niyang mainis. Bakit ba kasi siya nauutal? Napakislot si Dina nang mula sa likuran ay yakapin siya ni Jack. "I love you," bulong nito sa tenga niya. Dagsa ang sensasyong nag-uunahang gumapang sa likod niya. "Jack, mauna na akong maligo." Bumitiw na rin agad ito. "Baka sabihin mo lumalapit ako sa'yo hindi ako fresh. Saka magpapogi muna ako, okay?" Iniwanan siya nito ng matamis na ngiti bago tuluyan dumiretso sa banyo. Napaupo na lang siya sa kama. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero hindi niya maitatanging masaya siya. "About last night," sabi ni Jack habang naglalakad sila sa tabing dagat. Nauuna sa kanila si Jade na patakbo-takbo pa. "Pag-uusapan ba natin?" "Bakit hindi? Lahat ng sinabi ko totoo. Mahal kita, Dina. Hindi ko sigurado kung ganito rin yung nararamdaman ko bago ako magka-amnesia. Pero ang importante, ngayon, hindi ba? At yan ang nararamdaman ko ngayon. Mahal kita. Magkaibigan lang tayo, Jack. Bago ka ma-amnesia. Ibig kong sabihin yung magkaibigan lang talaga. Ang importante ay ang ngayon. Giit din ito. Mahal kita. Binigyan kita ng bulaklak kagabi dahil bala ko sanang umpisahang iparamdam sa'yo na hindi na kaibigan lang yung nararamdaman ko para sa'yo. I didn't plan for that kiss to happen. Pero siguro binigyan na tayo ng tadhana ng pagkakataon para mapadali ang lahat. Kaya nga nag-alok na rin ako ng kasal. Yes, at sigurado ako sa alokong yon. Dina, hindi ko yun matatanggap kung ang dahilan lang ay si Jade. Pero hindi mo rin kaya mawala si Jade sa buhay mo. Mahal mo siya. At natututuhan ko rin siyang mahalin. Pagtulungan natin na manatili sa atin si Jade. We could give her a good future. Marami akong ipon sa bangko. May mga naipundar na ako. May trabaho ako na malakas ang kita. Kayang-kaya ko siyang itaguyod. Kayong dalawa. Chuck, nakakaalala ka na ba? Sinabi mo marami ka ng ipon. Maybe just another memory flash. Bumalik tayo sa pinag-uusapan natin, Dina. I love you. Mahal mo rin ba ako? Dati na kitang mahal. Magkaibigan tayo, matagal na. Paiwas na sagot niya. Hindi ganyan sagot ang gusto kong marinig. Napangiti siya. You know, Jack, I think that kiss has some kind of magic. O baka ang halik na yon ang nagbubukas sa mga mata ko. Yes, I love you too. Lumiwanag ang mukha ni Jack. Parang kasing liwanag ng araw. Yes, yes. Bago pa makapag-react si Dina, hinalikan na siya ni Jack. Wala nang sasarap pa sa halik na yon. Parang isang sandali, kayang higupin na yun ang lakas niya. Nanlambot ng kanyang mga tuhod at napakapit sa batok niya. Hoy, tukso sa kanila ni Jade. Bago tuloy naghiwalay ang kanilang mga labi, humabol pa ang damping halik ni Jack. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa pagkakataong iyon, magkahawak na ang kanilang mga kamay. Nararamdaman pa ni Dina na banayad na pagpisil ni Jack sa kamay niya.
Si Jack ang nagsabi kay Dina na huwag muna silang intindihin ang problema kay Gino. Nasa bakasyon sila kaya habang nandoon, dapat nilang samantalahin ang pagkakataon para maging masaya. At masaya naman talaga si Dina. Siguro umuulan ng halik dahil wala pang palalampasing pagkakataon na hindi siya hinahalikan ni Jack kahit smack lang. Sigurado na siya ngayon na in love nga siya. Nararamdaman din naman niya ang kilos ni Jack na in love din ito sa kanya. Sana gumaling na ang amnesia nito para mawala na ang takot niya na baka mag-iba ang damdamin nito sa kanya. Kahit paano, may takot din siya na baka siya ang pagbintangan ni Jack na nagsasamantala sa pagkakataong may amnesia ito at nagkarelasyon sila ng higit pa sa magkaibigan. Lumipas sa mga araw na nagpakasaya sila sa bakasyon. Masaya rin siyang wala si Gino ng gulo sa kanila. Uuwi na tayo bukas, sabi ni Dina kay Jade habang nagsisimula na siya mag-empake. Napakarami nilang pinagmiling pasalubong. Ngayon pa lang, inaayos niya na iyon para kinabukasan. Kaunti na lang nga ayusing gamit. Nagpaalam naman si Jack na may bibilhin pang pasalubong. Mami, magiging daddy ko na ba talaga si Daddy Jack? Bakit? Gusto ko na siyang maging daddy. Kaya lang napanaginipan ko yung lalaki dun sa salon. Yung sabi niya siya raw yung daddy ko. Natigil naman si Dina sa ginagawa. Si Gino yon. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Jade, siya ang tunay mong daddy. Laking gulat niya nang biglang umiyak ang bata. Si Daddy Jack ang gusto ko maging daddy. Gusto rin Daddy Jack na maging daddy mo siya. Kaya lang pagbalik natin sa Maynila, siguradong babalik na naman si Gino at pilit kang babawiin sa amin. Alam mong mahal kita at gusto kong akin ka lang. Kaya lang hindi ako sigurado sa susunod na mangyayari. Siyempre, si Gino yung talagang daddy mo. Huwag mo kong ibibigay sa kanya. Iyak pa rin ang iyak si Jade. Hindi ko naman siya kilala. Niyakap siya ng bata at napaiyak na rin. I love you, Jade. Gagawin ko ang lahat para hindi tayo magkahiwalay. Pag-aalo niya. Sa ganong ayos sila dinat na ni Jack. Oh, may drama yata rito. Pabiro niyang sabi. Tinayo ni Dina ang sariling luha bago pinunasan ang mukha ni Jade. Napag-usapan namin si Gino. Ayaw raw niya doon kahit yun pa ang daddy niya. Ginulo ni Jack ang buhok ni Jade. Ayusin natin ang problema pagbalik natin sa Maynila. Masuyong sabi nito. Nang gabing iyon, nag-aya si Jade na mamasyal sa tabing dagat. Gusto pa nga sana nitong maligo pa pero tumutol si Jack. Hindi masyadong maliwanag ang buwan at hindi rin abot ng liwanag ng ilaw ang business establishment ang dagat. May ilang grupo na nauna sa kanila sa pamamasyal. Maingay ang mga yon. Palibhasa kabataang lalaki. Hindi rin malaman kung naghaharutan o nag-aaway. Uuwi na tayo bukas, Mami. Babalik ka pa ba tayo rito? Gusto mong bumalik tayo rito? Sabi ni Dina. Tumango si Jade. Masarap dito eh. Babalik tayo rito pero hindi agad. Malayo ito sa Maynila. Hindi ba nag-aeroplano pa tayo tapos nagbangka pa? Sabi naman ni Jack. Pero basta babalik pa tayo ulit dito ha. Oo nga eh. Natatawang sabi ni Jack bago bumaling kay Dina. Ganyan din kaya kakulit ang magiging anak natin. Anak natin? Natawa rin siya pero mas kinilig. Anak natin. Siyempre magpapakasal tayo. Eventually we'll have a child for our own. But of course, si Jade mananatiling espesyal sa ating dalawa. Jack, hindi pa natin pinag-uusapan uli kung papayag ako magpakasal sa'yo. Kahit lumuhod ako ngayon, huminto ito sa paghakbang. Jack, lumuhod nga ang binata at bigla na lang ipinakita ang isang singsing. Perlas ang nakatampok na bato roon. Hindi yun masyadong mahal. Pilit lang ako naghanap kanina ng singsing na mabibili. But I hope this will do for now. I am proposing, Dina. I am proposing for the sole reason that I love you. Will you marry me? She was speechless. Pati si Jade na patanga na lang sa eksena. Dina, I love you, Jack. Nakuha niyang sabihin. Will you marry me? Yes. Inabot nito ang kamay niya at sinuot doon ng singsing. Patayo na sana si Jack nang bigla namang magtakbuhan papunta sa kanilang maiingay na grupo ng kabataang lalaki. Mukhang rambulan iyon dahil may mura pang naririnig. Mabilis na kumapit si Dina kay Jade. Mabilis din namang tumayo si Jack. Pero hindi pa ganap na balasa si Jack kaya nang madaanan ito ng isang lalaki nagmamadaling tumakbo, napahiga ito. Napati din si Jack ng lalaki at doon ito inabutan ng mga humahabol. Napatili si Dina. Bugbugan na ang nangyayari sa harap niya at si Jack ang nasa ilalim. Nakatawag ng pansin ng komosyon. Maya-maya mayroon namang umawat. Si Jack, walang dudang natamaan ng suntok. Inalalayan din ito pagtayo ng isa sa mga umawat. Kaya ko na, salamat, sabi ni Jack sa mga umalalay. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Dina. Ano masakit sa'yo? Buong katawan.
Sagot nito at pinilit na ngumiti. Nadaganan ako eh. Tiningnan nito si Jade. Okay lang ako, Jade. Bumalik na sila sa cottage. Nang hingi ng first aid kit si Dina sa paglalakad ng cottage na makita niyang may sugat sa mukha si Jack. Ginamot kaagad niya iyon. Gagaling kaagad yan. May haplos ng pagmamahal eh. Biro nito pagkatapos niyang dampian ng betadine. Ang sugat. Sige na, asikusuhin mo muna si Jade. Baka hindi siya makatulog na nakita niya. Ikaw, dito lang muna ako sa terrace at magpapahangin. Isang oras na lumipas bago napahimbing ng tulog si Jade. Tama nga si Jack na medyo naligalig si Jade sa kumusyong nasaksihan kanina. Nang puntahan ni Dina ang binata sa terrace, nakita niya nakayuko ito at sa poong ulo. Kaagad siya nag-alala. Jack, nag-angat ito ng mukha. Tulog na si Jade? Tumango siya. Okay ka lang? Medyo masakit yung ulo ko. Kailangan mo ng gamot o maghahanap ako ng doktor. May clinic naman dito. Okay naman siguro ako. Masahihin mo na lang kaya, please. Pinagbigyan naman niya si Jack. Pero maya-maya tinanggal nito ang kamay niya. Medyo nawawala ng sakit pero antok naman yung pumalit. Di matulog ka na. Matulog na tayo. Tabi tayo? Bulalas ni Dina. Very good idea, love. Nakangisi naman na sabi ni Jack. Hindi pwede, no. As if we're sleeping arrangement. Tabi kami ni Jade. Umuungol ito. Ang sungit. Nung isang gabi ko pa inuungot na magtabi tayo, ayaw mo. Kasal muna. Pagdating natin sa Maynila, papakasalan kita agad. Ngumiti siya ng ubod tamis. Nagising si Dina na tulog pa ang kasama niya. Siya ang magiging abala sa paghahanda ng mga gamit, kaya inunan niyang maligo. Paglabas ng banyo, nakita niya si Jack na nakaupo sa gilid ng kama sa poong ulo. Napapano ka? Masakit na yung ulo? Agad siyang nag-alala. Mas masakit pa kaysa kakabi. Tatawag ba ako ng doktor? Umailing si Jack at inhilamos ang palad sa mukha. Ilang sandali pa tumitig ito sa kanya bago tumayo at tumuloy sa banyo. Baka ligo lang ang katapat nito. Sabi nito at isinarado ang pinto. Kumunot ang noo niya. Huwag na iyong nakasanayan niyang good morning. Kiss mula kay Jack ang nakaraang araw ni hindi siya binati ng good morning. Parang masisira ang mood niya. Tahimik na lang siyang nagligpit ng ibang gamit. Good news, love. Napatili si Dina na yakapin siya ni Jack. Nakatapi lang ito ng tuwalya at basang-basa pa ang buong katawan. May bahagya pa nga itong sabon sa katawan. Hindi pa ito nagbabanlaw. Ano ka ba? Bakit ka lumabas ng ganyan? Gulat na sabi niya. Lalong lumuwang ang ngiti ni Jack. Magaling na ako. Naalala ko na lahat. Napanganga siya. Hindi alam kung matutuwa o mag-aalala. Kinabig siya ni Jack at hinalikan ng mariin. Pero sandali lang. Naalala ko ng lahat, Dina. Yung nakaraan ko at pati na rin ang nangyari mula na magka-amnesia ako. Lahat-lahat. And I love you. I love you. Napangiti siya. Thanks, Jack. Thanks for what? Worried kasi ako na baka magbago yung tungkol sa atin kapag gumaling ka na. Imposibleng makalimutan ko ang tungkol sa atin. Isip lang naman ang marunong lumimot, hindi kailanman ang puso. Niyakap niya ito. I'm so happy, Jack. Ako rin masayang masaya. Mamaya ay hinagod nito ang likod niya. Love, basa ka na rin. Samahan mo na ako magbanlaw. Natatawang tinulak niya palayo si Jack. Pilyo, ngumiti lang ito at bumalik na sa banyo. Isa na lang ang problema, sabi ni Dina kay Jack habang nakataksi sila pa uwi sa bahay. Nakatulog si Jade sa kandungan niya. We're so happy, Dina. Huwag ka na mag-isip ng problema. Nakangiting sabi nito. Hindi pwede, love. Si Gino, alam mo namang problema natin siya. Nakakaunawang tumango si Jack. Huwag ka na lang masyadong worried, okay? Nandito ako, palaging nasa tabi mo. I love you. Napangiti siya. I love you too. Pagdating nila, kagad silang sinalubong ng staff ng salon. Si Jade nagsimula na magkwento sa staff tungkol sa naging bakasyon nito. Lumapit sa kanila si Acheng. Kumusta? Nag-enjoy ba kayo? Maluwang ang iting kinabig ni Jack si Dina sa baywang. Tinaas din nito ang kamay niya. Nagbilang anghel ka, Acheng. Paplanuhin na namin ni Dina ang kasal. Sukat sa narinig parang batang nagpalakpakan ng ibang staff. Mabuti. Sige, umakyat na kayo at pagluluto ko na kayo ng pagkain. Alam nilang gutom kayo sa haba ng biyahe. At si Dina aakyat muna ako. May ibibigay ako sa'yo. Bigla siya na curious. Ano yon? Sige na, mamaya na dahil may client pa akong aasikasuhin. Bigla naman akong kinabahan, Acheng. Huwag ka mag-isip ng negatibo. Isang sulat ang ibinigay kay Dina ni Acheng nang umakyat ito pagkalipas ng halos kalahating oras. Dahil hindi niya maintindihan kung ano ang kahulugan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nagkulong siya sa kwarto at doon binasa ang sulat. Dina, wala pa man sa kalagitnaan ng laban ko sa anak ko, sumusuko na ako.
Hindi kayang tanggapin ng asawa ko si Jade. Bukod sa pagpaalala sa bata sa nagawa kong kataksilan sa kanya, bago pa man kami ikasal, insulto rin sa kanya si Jade dahil baog siya. Malaki ang takot niya mabaling kay Jade ang pagmamahal ko. Sasabihin mo siguro na wala talaga akong kwenta dahil mas pinili ko pa rin yung asawa ko ngayon. Mahal ko rin si Jade dahil siya lang yung anak ko. Gusto ko lang maging praktikal. Ayoko masira ang pagsasama namin. At alam ko rin naman na mahihirapan si Jade na mag-adjust sa akin kung sa akin nga siya mapupunta sa bandang huli. Pero hindi na ako lalaban pa sa korte. Nagtitiwala akong hindi mo pababayaan si Jade. Kung balak mo siyang ampunin ng legal, hindi ako hahadlang. Sana lang, ipakilala mo rin ako sa kanya bilang ama niya. Alam kong mahal na mahal mo yung anak ko at nagpapasalamat ako sa iyo dahil doon. Gino. Napaiyak si Dina sa nabasa. Nangangahulugan iyon na hindi na sila magkakahiwalay ni Jade. Hindi niya kayang pigilan ang luha, kaya nang lumabas siya ng kwarto, nabaling sa kanya ang pansinin na Manang at Cheng, Jade at Jack. Umiiyak siya pero tumatawa rin. Tears of joy ito. Sabi niya halos tumili. Tears of joy. Jade, Jack. Niyakap niya si Jade. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa anak. Ako na talaga yung mami mo at si Jack ang magiging daddy mo na talaga. Hindi na ako kukunin ng totoo kong daddy. Umiling siya. Inihabilin kanya na sa akin. Salamat sa Diyos. Sabay na sabi ni Manang at Atcheng. Niyakap naman sila ni Jade ni Jack. Isang pamilya na talaga tayo. Lalo na kapag nagpakasal na tayo. We'll get married soon. Oo, taayusin na rin natin yung adoption papers ni Jade para wala na talaga tayong problema. Naiiyak pa rin sabi ni Dina. Siguradong matutuwa ang mga magulang mo sa balitang yan. Sabi ni Atcheng na mukhang napaiyak. Na rin dahil mamasama-sa ang mata nito. Sigurado ako, pero magugulat din naman ngayon kapag nalaman ng tungkol sa amin ni Jack. Magugulat pero hindi tututol. Sabi naman ni Manang, nagtama ang mga mata ni Nadina at Jack. I'm so happy. Me too. Sa kabila ng mayroon silang audience, tinawid ni Jack ang pagitan ng kanilang mga labi.